Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakitingnan po ang katabi, pakibati. God bless you. Sa atin pong ebanghelyo, napakinggan po natin yung pakikipagtagpo ni Jesus sa taong inaalihan ng demonyo, ng masamang espiritu. Pakitingnan po ulit yung katabi. Inaalihan po ba ng masamang espiritu? Wag naman sana. Ano po yung mga indicators na yung tao ay inaalihan ng masamang espiritu? Kung mapapansin po natin sa ebanghelyo, yung masamang espiritu po ay napakalakas, nakakasakit, hindi mapigilan, at umaabot na sa nakakasakit na ng kanyang sarili. Tingnan po natin yung ating mga buhay. Hindi po ba tayo mapigilan ng ibang tao na masaktan yung ating mga kapwa? Tingnan po natin yung ating mga pananalita. Yung lumalabas ba dito ay mga salitang nakakasakit ng kalooban ng ibang mga tao? Tingnan po natin yung ating mga kilos. Gumagawa ba tayo ng mga bagay na nakakasakit sa ating mga kapwa? Tingnan din po natin yung ating buhay. Nasasaktan po ba natin yung ating mga sarili? Minsan po yung ating pananakit sa ating sarili ay hindi nakikita sa pisikal. Minsan sa kalooban nangyayari yung pananakit sa sarili. Sa papaanong paraan? Kapag tayo ay nakakagawa ng kasalanan. Kapag yung kasalanan ay namumutawi sa ating mga kalooban, maaaring hindi nakikita ng iba, pero yung ating sarili ay sugatan na. Yung ating kalooban ay punong-puno na ng kasakitan dahil inaalihan ng demonyo yung ating mga katauhan. Malakas po ang kapangyarihan ng demonyo. At kung minsan mapapansin din po natin, hindi na natin mapigilan yung ating sarili na makasakit at makagawa ng mali. Ano pong imbitasyon sa katotohanan ng lakas ng kapangyarihan ng masamang espiritu? Yung imbitasyon po, kapag gano'n na yung nakikita natin sa ating mga buhay, makipagtagpo po tayo kay Jesus Nazareno. Humarap tayo sa Kanya, lumapit sa Kanya, dahil anumang lakas ng masamang espiritu, walang-wala ito sa lakas ng ating poong Jesus Nazareno. Nung nakipagtagpo na, nung nakatagpo na ni Jesus, yung taong inaalihan ng demonyo, pumayapa yung kanyang buhay, nawala yung kanyang mga kasakitan, napigilan yung pananakit niya sa kanyang sarili, nagdala ng kapayapaan sa kanyang buhay, yung presensya ng ating poong Jesus Nazareno. Ano pong mahalagang paalala? Uulitin ko po. Malakas man ang kapangyarihan ng Espiritu, malakas man ang dinadala niyang mga pagsubok at problema sa ating mga buhay, pero walang-wala ito sa malakas na kapangyarihan at pagmamahal ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Ninanais ng Diyos yung mabuti para sa bawat isa sa atin. Kaya patuloy siyang dumadating araw-araw ng ating mga buhay para mapagtagumpayan natin yung mga masamang espiritu na gustong pumasok sa ating mga kalooban. Protektahan po natin yung ating mga sarili. Pangalagaan natin yung ating mga sarili sa pamamagitan ng pagharap natin araw-araw sa ating Panginoon, lalo na sa pananalangin, lalo na sa pakikinig ng mabuting balita, sa pagtanggap sa Diyos sa Eucharistia. Iyon po yung ilang mga paraan para patuloy nating mapagtunggumpayan yung mga masasamang espiritu na gustong magtagumpay sa ating buhay. Pero kapag si Jesus yung naririto at patuloy nating pinapapasok, mapagtatagumpayan po natin anumang mga masamang espiritu at mga pagsubok ang gustong pumasok sa ating mga kalooban. Si Jesus po palagi ang magtatagumpay. Ano pong nakakalungkot? Nandito po yung solusyon
sa ating mga problema, sa lahat ng kasamaan na dumadating sa ating buhay. Pero kung minsan po, si Jesus po yung pinapaalis natin. Kung minsan po, siya yung isinasantabi natin. Napakinggan din po natin sa Ebanghelyo. Nung pinaalis na ni Jesus yung mga demonyo sa buhay ng tao, ipinadala niya sa mga baboy. At yung mga baboy ay tumalon sa lawa na matay. Nung lalaman ng bayan na ganun yung ginawa ni Jesus sa mga baboy, ganun yung ginawa niya matapos niyang magpaalis ng demonyo, ang tiningnan ng mga tao sa bayan ay yung kanilang kabuhayan. Naapektuhan yung kanilang kabuhayan, kaya ayaw na nilang papasukin sa kanilang bayan si Jesus. Sabi nila kay Jesus, "Huwag ka na pong pumasok sa aming bayan." Para bang mas pinipili pa nila na manatili yung kasamaan, yung masamang espiritu sa buhay ng isang tao kaysa maapektuhan yung kanilang kabuhayan, kaysa maapektuhan yung kanilang kayamanan, kaysa maapektuhan yung kanilang buhay. Wala silang pakialam sa ibang inaalihan ng masamang espiritu, basta sila ay okay sa sarili nila. Ito po nawa yung maging malinaw sa atin ngayon. Huwag lang nating isipin yung ating mga sarili. Tingnan natin kung ano pa yung maigagawa natin para mapapasok yung Panginoon sa ating mga buhay. Pwede pong maapektuhan tayo dahil meron pong pagtawag ng pagbabago palagi yung Panginoon. Hayaan po natin siyang pumasok sa ating sarili para mas makapagdala siya ng kaligtasan para sa lahat. Minsan po sa isang parokya po, meron po akong nakausap na matagal nang naglilingkod sa parokya. Sabi niya, naglilingkod na po ako, Father, ng 10 taon. 10 taon na daw siyang naglilingkod. Pero ngayong taon daw ay tumigil na siya. Sabi ko, bakit ka naman tumigil? Sabi niya, marami na po akong natutunan. Marami na po akong natutunan tungkol sa ating pananampalataya at tungkol sa ating Panginoon. Kaso lang po, nag-decide po ako na babalik po ako sa aking trabaho. Yung aking pong trabaho ay may mga kalakaran na hindi naman tama, may kamalian. Meron pong mga masasamang practice sa aking magiging trabaho. Kaya nagdesisyon po ako na iwanan yung paglilingkod para sa aking trabaho. Kung titingnan po natin, nakakalungkot mga kapatid, kasi pinapasok niya na yung ating Panginoon sa kanyang buhay. 10 taon lumago yung kanyang pananampalataya at kanyang kaalaman sa ating Panginoon. Pero sa dulo ng mga iyon, sayang pa rin. Dahil sa dulo ng mga iyon, pinili niya pa rin yung mga makamundong bagay. Pinili niya pa rin yung kamalian. Parang yung mga tao sa bayan, pinaalis niya yung Panginoon sa kanyang buhay dahil iniisip niya yung kanyang sarili, yung makakapagbigay ng mas maraming yaman sa kanyang buhay. Mga kapatid, gusto kong tanungin sa inyo, aanhin natin yung maraming yaman sa mundong ito? Aanhin natin yung kapangyarihan sa mundong ito? Kung sa dulo ng lahat ng ito, kung sa dulo ng ating mga buhay, ay hindi natin makakamit yung kaligtasang alay ng ating Panginoon. Para saan lahat ng tagumpay sa buhay na ito kung paaalisin natin at hindi tayo mapupunta sa piling ng ating Panginoon? Mga kapatid, ang patuloy pong paanyaya sa bawat isa sa atin, patuloy na tanggapin at papasukin yung ating Panginoong Hesus Nazareno sa ating mga buhay upang patuloy tayong magtagumpay mula sa masasamang espiritu
na gustong sumakop sa ating mga buhay. At nawa, pag sumikapan nating panatilihin siya sa ating mga buhay, piliin natin siya araw-araw kaysa sa mga makamundong mga bagay na ginagamit ng demonyo para ialis natin yung ating Panginoon sa ating mga buhay. Mga kapatid, nasa sa atin po yung desisyon dahil nais ng Diyos na matulungan tayong lahat. Ang panalangin ko, hayaan natin ang Diyos na tayo ay iligtas. Hayaan natin ang Diyos na tayo ay gabayan sa araw-araw. Hayaan natin na ang Diyos pagtagumpayin yung ating buhay at maihatid nawa tayo niya sa buhay na walang hanggan, sa piling niya magpasawalang hanggan. Amen. Masitayo po ang lahat.